May nakatagong matatalinong detalye sa bawat episode ng Bluey. Kapag napansin mo ito, iba na ang pananaw mo sa palabas. Tulad sa Alongside minisode, may maliit pero kamanghamanghang detalye na baka hindi napansin ng karamihan. Nang maglakad si Honey at Bluey papunta sa harden, huminto si Bluey para tingnan ang mga isdang lumalangoy sa lawa. Pero hindi lang ito simpleng lawa. Ito rin ang fish pond na binanggit ni Chili sa Stomp Stomp Fest. Naalala mo ba ang 3Ds episode? Diyan nakita sina Chippy at Sparky na ginagawa ito. Napakahusay ng palabas sa gantimpala para sa mga mapanuring manonood. Pinagdudugtong ang maliliit na sandali sa iba't ibang episode at ipinapakita kung paano, kahit ang pinakamaliit na detalye sa likuran, ay may sarili ring kwento sa mundo ni Bluey. Alam natin na kahit ang mga background character sa Bluey ay interesting at marami na tayong nalaman tungkol sa kanila. Ngayon, ibabahagi ko ang ilang detalye tungkol sa tindera ng sorbetes. Mapapansin mong laging kay Bluey at Bingo bumibili ng sorbetes sa kanya. Sa buong serye, nakita natin ang tindera ng sorbetes na pinalago ang negosyo niya. Hindi na nakakagulat, una natin siyang nakita sa episode na Ice Cream. Nagtitinda siya noon ng sorbetes gamit ang maliit na kariton. At pagkatapos noon, nakita natin siyang nagtitinda ng sorbetes sa palengke sa episode na The Quiet Game. At sa huli, nang makita natin siya sa episode na 3Ds, siya na ngayon ang may-ari ng isang truck ng sorbetes. Ito ay isang maliit, ngunit astig na detalye. Tuloy tayo. Sa episode na Daddy Drop-Off, nakita natin ang simula ng magandang pagkakaibigan ni Bingo at Laila. Matapos mapanood ang simula ng pagkakaibigan ni Bingo at Laila, makikita sa mga larawan ang pagsasama nila hanggang pagtanda at pag-aaral hanggang kolehiyo. Makikita sa larawan ng paaralan ni Bluey na ibig sabihin ay sabay silang papasok pag 6 na taon na sila. At malapit na ito dahil 5 taon na si Bingo. Ipinapakita nitong parehong paaralan ang papasukan ni Bingo at Bluey. Noong mga unang araw ng Bluey, halos lahat ng tagahanga ni Bluey ay inakala na lalaki si Bluey. Pero kalaunan na pagtanto natin na siya pala ay isang babae. Alam mo ba, madali lang malaman kung lalaki o babae ang mga karakter sa Bluey. Halos lahat ng lalaking karakter, maliban sa ilan, ay mas malapad ang katawan kaysa sa mga babaeng karakter. Halimbawa, pansinin natin sina Chili at Bandit. Mas malapad ang katawan ni Bandit kaysa kay Chili. Isa pang paraan na magagamit natin para makilala ang mga lalaki sa mga babae ay ang paraan ng kanilang pag-upo. Halimbawa, ang mga babaeng karakter sa palabas ay lagi magkalapit ang mga binti kapag umuupo. Samantalang, ang mga lalaking aso ay medyo nakabuka ang mga binti. At kapag ang mga babae ay nagkukunwaring mga lalaking aso, umuupo sila sa parehong paraan ng isang lalaking karakter, tulad sa episode na Sleepover. Kapag nagpapanggap si Bingo bilang lalaking may bigote, naiibang paraan ng upo niya sa nakasanayan na nagpapakitang ginagaya niya ang lalaki. Nakakatuwang detalye ito na kaunti lang ang nakapansin. Sa episode na Ragdoll, may isang munting misteryong lantad lang, pero madaling mapalampas. Nakita ni Bluey ang $10 na perang papel sa sahig ng labahan at agad itong ipinakita kay Bandit. Sa halip na magdiwang, kinuha ni Bandit ang pera at inilagay sa pagitan niya at ng sofa. Nang tumayo siya, nawala ang pera. Walang unan sa sofa, pitaka o paliwanag. Saan napunta ang pera? Maliban kung may invisible na bulsa si Bandit sa balahibo niya, wala talagang paliwanag. Hindi rin ito unang beses nangyari. Sa episode na Phones, pareho lang din ang ginawa ni Chili. Kinuha niya ang telepono at niligpit ito, kahit wala siyang damit. Siguro lahat ng mga healer na nasa hustong gulang ay may invisible na pouch para sa gamit. Isa sa mga mabubuting kaibigan ni Bluey na kasama niya mula pa nung siya ay maliit na tuta ay si Snickers. At may isang bagay na palagi niyang suot, ang kanyang dilaw na sombrero. Maraming tao ang hindi nakakaalam. Pero 2 beses pa lang natin nakita si Snickers na walang suot na sombrero. At isa sa mga pagkakataong iyon ay sa episode na Explorers, kung saan dumudulas siya pababa ng burol sa paaralan. Makikita nating natanggal ang kanyang sombrero habang siya'y gumugulong. Isa pang beses natin siyang nakita na walang sombrero ay sa minisode na K9 News, kung saan nagpe-present siya ng balita at inalis ang sombrero para magmukhang profesional. Sa episode na 40 episodes, nakita natin si Bandit na muntik ng ibenta ang bahay ng mga healer dahil sa isang alok sa trabaho na matagal na niyang natanggap. At kapag sinabi nating matagal na, ibig sabihin ay mahigit 40 episodes na ang nakalipas. Sa Curry Quest, umalis si Bandit para magtrabaho at bumalik matapos ang 6 na linggo. At sa episode na Stickbird, habang nagbabakasyon ng pamilya,
Madalas siyang malayo ang isip habang nag-enjoy ang lahat. Mapapansin natin na ang kwento sa likod ay tungkol kay Bandit at kung ano nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Noong panahong yon, hindi pa natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Sa madaling salita, ang nangyari ay, noong naglakbay siya, nakilahok siya sa isang malaking arkeolohikal na tuklas na naging dahilan para makatanggap siya ng isang napakagandang alok na trabaho. Kaya matagal nang iniisip ni Bandit na ibenta ang bahay at sa huli, hindi niya ito ginawa na nagpasaya sa mga manonood at sa mga healer. Sa Baby Race episode, may isang nakakaintrigang detalye tayo nakita. Sa Baby Race, narinig natin ang kwento ng unang hakbang ni Bluey. Pero ang nakakatuwang bahagi ng episode na ito ay, kung titingnan natin ang itsura ni Chili sa flashback, mapapansin natin na wala siyang uban. Hindi lang si Chili, pati si Bandit, walang uban sa muka. Ipinapakita nito kung paano sila tumanda sa pagdaan ng mga taon. Maliit lang na detalye ito, pero nadadagdagan ito ang saya sa panonood ng Bluey. Sobrang kilala si Bluey na pati garden gnome nila ay may sariling tagahanga. Si Jeremy ang paboritong gnome ng mga tagahanga. Sa episode na The Sign, siguradong matatandaan mong si Jeremy na matagal nang nagtitiis ay nasipa ni Frisky habang nagtatalo siya kay Radley sa telepono. Nagsipay ni Frisky ang gnome. Mapapansin ang maliit na bitak sa ulo nito. Pero alam mo ba ang bitak na yon ay galing pa sa isa sa mga naunang episode at hindi sa sipa ni Frisky? Oo, tama yon. Kahit naging agresibo si Frisky sa garden gnome, mapapansin na basag na talaga ito bago pa man mangyari. Narito ang detalye. Direkta itong tumutukoy sa episode na Backpackers. Naglalaro sina Bluey at Bingo habang nakakapit kay Bandit. Habang naglalaro, makikita si Jeremy na nahuhulog at may piraso siyang lumilipad palayo. Patunay na nabasag ang ceramic niyang sombrero. Malamang idinikit ulit siya ni Chili. Pero makikita pa rin ang mga bitak kahit na ayos na. Kung matagal ka nang nanonood ng Bluey, alam mo ang Long Dog ay sikat na Easter egg na lumalabas sa bawat episode. Sa ilang episodes, napakagaling ng pagkakatago ng Long Dog, kaya mahirap itong mapansin. Halimbawa, sa episode na Sleepy Time, iniikot ni Bingo ang mga planeta sa panaginip niya. At dito, mapapansin natin ang Long Dog sa kakaibang paraan. Dito mismo sa puntong ito, kung i-zoom in natin ang mga bituin, makikita natin ang isang konstelasyon. At kapag pinagdugtong-dugtong natin ang mga bituin, bumubuo ito ng isang Long Dog. Seryoso, ang talino ng paraan na ito para ipakita ang Long Dog. At alam din natin na palagi nag-iisa ang Long Dog kapag lumalabas. Pero iba sa episode na Double Babysitter dahil sina Rad at Frisky ang nag-alaga kina Bluey at Bingo. Sa dulo ng episode, habang magkasamang nakaupo sina Rad at Frisky sa balkonahe habang pinapanood ang kalangitan sa gabi, makikita ang dalawang Long Dog sa eksena. Bukang ngayon lang natin nakita ang dalawang Long Dog na magkasama. Tulad ng alam natin, bawat maliit na bagay sa Bluey ay may nakatagong kahulugan. At sa episode kung saan sina Bingo at ang kanyang matalik na kaibigan na si Layla ay nagligtas ng isang maliit na uod, mapapansin natin na ang maliit na uod ay naging pupa at pagkatapos ay naging isang magandang paru-paro na lumapag sa mga kamay ng magkaibigan. At maaaring nagtatanong ka kung ano ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, maaaring hindi mo alam, pero ang paru-paro ay simbolo ng mga bagong simula. At sa konteksto ng palabas, ito ay sumisimbolo sa simula ng pagkakaibigan ina Bingo at Layla. At hindi lang ito ang tanging episode kung saan nakita natin ang asul na paru-paro. Sa episode na The Sign, makikita sina Chili at Bluey na nakaupo habang may parehong asul na paru-paro na lumilipad sa likod. Tulad ng alam natin, ang The Sign ay tungkol sa kasal ni Radley at Frisky. Ipinakita ulit ang paru-paro bilang simbolo ng bagong simula ina Rad at Frisky. Astig, di ba? Iyan lang ang mga sikreto sa Bluey ngayon. Kung may hindi kami nabanggit, sabihin nyo sa comments para maisama sa susunod na video. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod.